return. Sir, babalik po kayo sa commission? Sa ICI? Yeah, I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited. So that if I can share more information, I will do so. Sir, comment lang. Sir, are you going to release your SALN? I will do at the instance of the commission. Doon na lang tayo magpakain sa EDSA Corintian ako. So doon ko lang pinaki yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pumupunta, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano nung sinasabi. Bumalik, naka-black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na po, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Naku. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si Facility, sabi nila. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nakakatawa, no? Imbis na siya imbestigahan, siya na ngayon ang witness sa baba. Kita nyo naman. Oh, ganyan sila. Ganyan nila laruin ng mga taong bayan. Oh, bakit sa Blue Ribbon hindi ka pumunta? At diyan nagtatapang-tapangan ka sa ICI dahil alam nyo hindi ilalabas sa media ang mga pag-uusap. Diba? Itong mga ito halatado na kayo. Hindi nyo na malalaro ang taong bayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, at sabi ni Aling Ledesma, galingan nyo pa ng husto. Oo, para pag buka ng pakpak ng Agila sa 2028, lahat kayo dagit. Pinagluloko ang taong bayan. Umatin bigla, humarap bigla sa ICI. At hindi pa makausap na maayos. Mukhang nakapungas-pungas pa sa mataas ba? Kita nyo na. Pansinin nyo ang mata ng mama. Baka kumuha pa ng persa. Talaga naman. Galingan nyo ng gusto, Ito, naging witness pa ng ICI. Imbis na siya ang iimbestigahan at si Saldi ko, siya na ngayon ang starring witness. Makikipagtulungan daw. Nakanambugi naman. Diyos mio marimar naman, Loko-loko. Ano to? Laro-laruan? Tagu-taguan? Tapos nang wala na, naisantabi na ang Blue Ribbon, saka kayo ngayon magbibida-bidahan. Sasabihin nyo, makikipagtulungan kayo. Kayo ang witness. Kayo nga ang dapat ikulong Oo. Kayo. Ngayon, sinususumbong mo ngayon. Dahil nasa ICI ka ngayon, palalabasin nyo, si Ko ang may kasalanan. Pwede mangyari, bakit hindi? Diba? Ganun ang mangyayari ngayon sa investigation. Ito pa, masaklap. Hanggang ngayon, wala pa raw silang nakikitang makakasuhan ng malalaking tao. Nasa harapan nyo na nga Bakit ayaw nyo kasuhan? Diba? Pasok! Aloko na ang matagal na pananahimik at pagtatago ni Martin Romualdez ay tila ba may kapalit na script sa ICI? Lumitaw ngayong araw at humarap sa ICI si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na makikipagtulungan daw siya sa Independent Commission for Infrastructure para malabas ang katotohanan sa pag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects. Diyos ko po, ang lumabas pa ay kakampi pa niya ang ICI, ang siyang itinuro noon ni Guteza na nagnanakaw ng pera ng taong bayan kasama si Zaldico ay siya pa palang magiging kakampi ng ICI. Siya ngayon ang star witness. At ito kawawa si Guteza. Dahil nagsalita ang mama, meron tong balik. Gagawa ng kwento ito para makasuha si Guteza. At si Guteza ngayon ang pwedeng alam niyo naman pwedeng mangyari. Dahil nangyari na yan noon. Nangyari na yan sa isang whistleblower. Ano ba sabi ni whistleblower noon? Pag wala na sa media ang usapin, mababaligtad na ang lahat. Kita mo, siya nakulong. Ilang taon niya pinagdusahan na hiniram siya ng gobyerno para magsalita at siya pa ngayon ang pinalabas na masama. Pwede mangyari yan dito. Bakit hindi? Dahil sila ang nasa tuktok. Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang malit na tao. Kawawa. Dahil nilalaro lang sa palad ng salapi. Easy ka dyan, boy!
Ganyan maglaro ang mga bakulaw. Tuloy. Ano na mga Pilipino? Tanga na lang ba tayong pumapayag na behind closed doors ang ICI investigations sa pagnakaw ng taxes natin? Taxes natin ito o buwis natin. Pero secret testimony ni Martin Romualdez, nakakawalang gana. Wala na talagang pag-asa ang bayan na ito. Kahit yata ano pang gawin nating pakikipaglaban sa korupsyon na ito, ay tila 75% ng mga demonyo ay nasa gobyerno na ito. Huwag kayong mag-alala kasi yung iba, akala nila hindi sila taxpayer. Huwag kayong mag-alala. Kuya Guts, hindi naman kami nagtrabaho simula-simula. Hindi kami nagbayad ng tax. Mali. Nagbabayad ho kayo ng tax. Sige, pumunta ka ng palengke. Bumili ka ng sardinas. May tax ka na ho nun. Araw-araw na bumibili ka sa supermarket, araw-araw na bumibili ka ng may dalakang resibo, meron ho 12% VAT. Yun ang ginagamit mo pambayad na sa mga baluga na yan. Sa mga bakulaw na yan. Taxpayer ka ho, huwag kang matakot. Bumili ka ng candy sa supermarket, merong resibo, nagbayad ka kagad ng tax. Nagpagasolina ka, nagbayad ka na ng tax. Nadodoble pa nga yung bayad mo ng tax eh. Kung 5 beses ka pumunta sa supermarket at bumili ka, 12% VAT ang kinuha sa'yo. Tapos ito lang, imamalita lang na to. Sabagay, weekly daw eh. Di ba sabi ni Gutesa? Weekly, pagdadala ng basura. Mga inaasahan nating mga kakampi na nakaupo sa pwesto, tila wala ding magawa. Puro hearing, satsatan na wala namang nangyayari sa napakadaming issues. Lalong-lalo na sa nakawan ng pondo ng bayan. Kawawa ang Pilipinas. Nababoy na, binalahura at ninakawan pa ng lantaran. Akala ng mga kapwa ko mayaman na they're safe in a bad government. So they keep quiet in face of glaring and shameless corruption. Hello, if the economy sucks for the middle class and the poor, sino na ang bibili ng mga paninda natin? Sino na ang mag-stay sa mga resorts at hotels natin? Sino ang may mga disposable income para kumain sa mga gutuhan natin? Sino na ang bibili ng mga condo natin? Aminin nyo, matumal ang mga negosyo ngayon. Kasi for example, imbes 6 times a day, nagpapalit ng napkin ng mga babae, 2 times a day. Wag na natin ipasok yung napkin na yan. Dito na lang tayo. Siya na ho ngayon ng star witness. Lakas ng loob ng mama, no? Humarap. Nagsalita. Ay nakakapagtaka lang. Nung hinahanap siya sa Blue Ribbon, hindi siya lumitaw. Bakit bigla na lang ito behind the camera, lilitaw ka at sasabihin mo, sisiwalat mo lahat. Ano to, joke? Joke ba ito? Kayo ho, na nanonood sa magandang magandang YouTube channel at dito sa mga balita. Kayo na lagi nakaantabay sa atin umaga-gabi. Ano masasabi nyo? Bigyan nyo ng caption. Bigyan nyo ng title ito. Wag ho kayong manunood lang na wala kayong sasabihin. Kasi ako, nagulat ako eh. Akala natin hanggang dulo mananahimik lang to eh. Hindi. Proud to be. Na isang star witness. My side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculation. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. And I feel very, very happy and welcome to the opportunity to share all the things. So you can represent people. Ano pong tingin nyo dapat niyang gawin? The ICI will have resource persons invited here and we shall wait for the same. Sir, Do you think you should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? Sa ICI? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited, so that if I can share
more information, I will do so. Sir, comment lang. Release your SALN. Huh? Sir, are you going to release your SALN? I will do at the instance of the commission. So, Sir, Sir, pupunta po ba kayo sa DOJ ko? I'm not been invited. Sir, yun pong sinabi ng witness ni Senator Marcoleta. Can you like comment yung kay Orly? Kasi, The witnesses that were presented are discredited already for having sent and falsified documents, the testimony, and their testimonies have already been denied by the. but do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Thank you. Kung nakakapag-usap kayo sa ating Thank you very much. kung pakapermo mo nakakapag-usap kayo sa ating office. Thank you. Hey, ma'am. This way. This way. Kung reaction nyo, sabi nyo na Excuse me po. Okay na po. Thank you. kung pakita nyo kung naghahanda kayo. Uy! Sila. Magpagtulakan. Kita nyo naman, ha? Ewan ko ba? Ewan ko ba dapat sila ang haharap sa Blue Ribbon at magsalita doon, ha? Eh bakit dito kailangan itago ang pag-uusap? Ngayon, ito kawawa si Orly. Kawawa. Sana madepensahan ng mga ibang senador. Dahil pag pinabayaan ng ibang senador yan, naku po, tas-tas. Baka makulong. Wag naman sana. Eh, iba na ho ang laro eh. Di ba? Ang hinahanap ng tao, transparency. Eh, wala. Binigay sa ICI. Anong gagawin ng ICI kung itatago naman? Eh, ICI, empleyado lang din naman yan. O, sino ba ang boss nila? Eh, sila rin. Protesta laban sa korupsyon, desisyon dapat ng mga kabataan, hindi lang mga politiko. Naku, ito napahayag ni Manong. Ano ba ang ating pwedeng mabigay mensahe dyan? Gusto namin malaman ngayon kung ano yung stand. Kailangan magkaisa tayo. Pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin. Dahil future ang mga kabataan ito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin. Dahil future ang mga kabataan ito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ang date. I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, anong basa mo sa military at sa police? Military at police, anong basa mo sa kanila? Are they Well, concerned? hindi, meron akong ano dito. Mabubuti natin yung... Later on, I will ask you, open forum, so you can ask your questions, but make it brief, okay, and to the point. Sino sa inyong sumama sa rally September 21? Nandun ba kayo? O nasa bahay kayo, nanonood ng Netflix? Ha? Hello? Yung sinasabi yun, yung September 21? Magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So,
nagpunta ko sa kabila, dadali ko rin yung, marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang nung 21. So maganda naman lahat, kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa EDSA Corinthian ako. So doon ko lang pinaki yung mga ibang truck ko, kumakain naman lahat ang pumupuntahan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano nung sinasabi. Bumalik, naka-black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Naku. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Agoy, kinanta na. Ibig sabihin, guguluhin pala talaga. Tunay, ulitin natin booking na rito. Kaya pala nagkaroon ng kaguluhan. Sila rin ang nag-utos. Sino? Nababanggit na pangalan. Ismi yung Marimar, talagang, utak talaga, no? Nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Although di ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganun ang nangyari noong 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the president and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung presidente. Yun ang nasa konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa konstitusyon, protect the president. Hindi po. Should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at istabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, palagay mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko kung kabataan ang mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga police. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga police. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Wala madedemanda. During the time na pulis, sinong nakulong? Si Napoles. Yung mga nagnakaw, wala. Kawawa nga si Napoles napagtulungan. Tsaka yung isang whistleblower. Yeah. 4.5 billion confidential fund ng Office of the President binatikos. Bakit dito kayo nagngangaw-ngaw? Dapat nagngangaw kayo sa kamera. Oo. Sa media kayo nagngangaw-ngaw Ang yabang nyo ngayon Doon nyo ngayon busisiin yung confidential fund na sinasabi nyo kay Bungit-ngit. Ito parang dito kayo sa social media, nagpapa-interview kayo, andun kayo sa session ng kamera, bakit hindi kayo, hindi nyo i-apila doon? Ano yan, Kuya Goods? Ito, meron dito kasi naka-title, 4.5 billion confidential fund ng Office of the President, binabatikos nino. Nitong mama na to. Nandun na siya sa kamera, doon pa lang, meron ng budget. Diba? Yung pag-uusap sa budget. Ipasok niyo yung usapan na confidential. Bawasan nyo, kagaya ng ginawa nyo kay BP Sara. Bakit dito kayo magpapa-interview, anak ng bogi, tuloy. Nyo rin po yung tungkol sa confidential funds ng Office of the President. Let's talk about that po, para lang klaro din sa mga nakikinig sa atin. Magkano po ulit ang confidential funds ng OP for 2026? So, nasa around 4.5 billion pesos in total ang confidential and intelligence funds ng Office of the President. No? So, halos kalahati yan ng kabuoong
pondo for confidential and intelligence funds na 10 billion more or less sa buo, no, sa kasama na yung confidential funds and intelligence funds ng BND, AFP, ng police and so on and so forth. So 4.5 billion sa presidente lang yan. Unang lumaki ng ganyan yan sa panahon ni Duterte, tapos pinagpatuloy sa ilalim ni Marcos Jr. At ang isang importanteng punto na hinighlight natin during the interpellations ay nadamay na naman ang dating Pangulo. Diyos me. Ang tinitira nyo rito, ayaw nakaupo ngayon. Bakit na naman sinama mo na naman yung nananahimik at doon na nga nakakulong na nga? Diyos me, yung marimar naman. Sir, kami ho ay nagtatanong. Oh, bakit ho dinamay nyo naman ang pangalan ng dating Pangulo? Eh, ang usapin nyo dito, dalawa kayo nagpa-interview ka, confidential pan. Nino, o ni Bungit-ngit. Ano na naman? Kinalaw. Sumito talaga. Oh. Umaabot na sa, alam ba, Office of the President, umaabot na sa almost 50% ng budget ng Office of the President, confidential and intelligence funds. No? Nung tinanong natin, saan nyo ba ginagamit yan? Sinasabi nila, mayroong ilang mga opisina at programa sa ilalim ng Office of the President na pinatatakbo gamit lamang ang confidential and intelligence funds. No, so yung mga Coast Watch, anti-crime monitoring ng Office of the President and so on. So importanteng point na ni-raise natin, hindi naman ever ganun ang naging intensyon ng mga guidelines on use of confidential and intelligence funds na buo-buong mga opisina at programa ay pinatatakbo mo on a cash basis worth billions using confidential and intelligence funds. So, kaya isang na-highlight po natin at napaamin sa kanila na pag confidential funds ang ginagamit, hindi subject to, for example, procurement laws. Ewan ko sa inyo. Oo. Ano ba yung gusto mo maipaintindi sa tao? Na may confidential pa na napakalaki? Di ba? Oh, eh, doon nyo i-questionin yan. Bakit sobrang laki? Di ba? Tapos, ang lalabas na naman dito. Oh. Dahil daw nangyari sa panahon dito, tinuloy lang. Eh, ngayon, tulugsain mo ngayon yung nagtutuloy. Oo. Yun ang usapin. Hindi yung ibabato nyo naman usapin sa mga Duterte. Wala na ba kayo ibang sisisihin? Puro Duterte na lang ba? Kaya ito, dapat pumunta ng ICI sa Ilocos. Eh, ito usapin dito ha. Kasi binulgar na ni Manong kung sino yung nagpondo. Nabanggit lang dito na tinanong nabanggit nung naghubad ng mas, tinanong ng kanyang staff. Eh, may pangalang naibida. O, sino? Eh, kita mo si Balulong, saka si Kwak-Kwak. Yun, yung mga nabanggit. Kung totoo man yun, di totoo. Eh, kung hindi totoo, di wala tayong magagawa. Hindi totoo eh. Ang maganda dyan, at least, mayroong mga nagsasalita. Nagkakaroon ng knowledge ng tao. Eh, kung sinisiraan, patawag nila si Manong, imbestigahan nila si Manong kasi yun ay interview sa kanya. Ano sa palagay nyo? Totoo kaya yun? Malamang kasi iba yun eh. Kumilos sa mga bata. Malaki ang binaanak ng ba. Malaki daw ang binayad. Ano ito, Manong? Alamin natin kung ano yung mga pag-uusap ngayon. Sinasabi ni President Marcos. Well, nung nangyari po itong 3 years na malaking pondo na punta sa flood control, ang chairman of the Committee on Appropriations is Congressman Zaldico. Pero hindi pa po siya umuwi. Palagay niyo po ba uuwi si Congressman Zaldico? At bakit hindi na lang kinancel po yung passport niya para ma-force Yun nga dapat, kinakancel na. Now, nasaan sila ngayon? Nasa labas na. Si Speaker, hindi na makita. Umalis na po ba si Speaker Martin? Nagsabi siya na handa daw siyang humarap sa ICI. Ba't di siya maharap ang ngayon? So, iba na sinasabi yung Malacanang ngayon. Alam ko, babanatan uli nila dahil ayaw nilang paalala sa taong bayan. Kaya, ang gusto ko lang malaman, ang mga kababayan, wag tayo po maniwala na dinadivert na, binubudol na lang tayo. Yeah. Wag na raw flood control. Iba naman. Lahat ng department meron problema eh. Bago matapos lahat yan, wala na sila, matapos na. Ngayon, may ebidensya, demanda nila kung totoo sila. Paalala ko lang mga kaibigan, aking mga kababayan. Ngayon, ibig sabihin ko na ito dahil total, babanatan na naman ako ng hindi totoo. Marami silang pera eh, kaya nagagawa lahat. Pero sinasabi ko na, kung may totoo sa mga sinasabi nila, pakukulong ako. Now, paalala ko lang, nung inimbita ako ni Senator Amy Marcos to help BBM to be the Vice President, meron akong plano kung gusto niyo, tawagin niyo lahat ng leaders. And you can ask Senator Amy. I will invite them, Manong, but I will use your name because you're the President of the Mayor's League. Okay, ako. Tinawag, dumating naman lahat. Oh, thank you for coming. But,
to help BBM to be the Vice President for his election for Vice President. At Manong Chavez sa plan. Manong, can you explain your plan? Yun lang. Sinabi ko na, to cut the story short, nobody could beat Sara at that time. Walang Ito po yung magpapahal. nasabi nyo na sa amin na pinagsama nyo sila eventually. Pero ang plano, huwag tayo mag-file ng vice kung vice ang gusto mo. Yes. Marami kang babanat sa'yo dyan, maalala lahat yung mga record yung ako. President muna, wala kang makakalaban except Sara. Pag nag-file si Inday Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara to be your ikaw vice president. Protected ka Pero na. nung Manong Chavez, nung tumakbo po si President Bongbong Marcos noong 2022, sinabi niyo rin later on na hindi malinaw kung na-clear na ba niya ang connection niya kay Janet Napoles. Wala. Bakit niyo po nasabi ito? Hindi, nandito nga eh. Wala. Kaya, nung You mean when hindi I po decided na-clear? to help them, Yeah. What was the connection you were talking about with respect to Janet Napoles? well, when I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Para maalala lang ating kababayan, gusto ko lang ipaalala, dahil siguradong babanatan na naman ako, might as well. Dapat lilinisin ang pangalan ng tatay nila. And you're Nakakaya showing to po ito. us This is record. Guinness World Record gives Guinness Ferdinand Book of Marcos Record. Sr. Nakalagay dito, a title for the greatest The robbery greatest of robbery the of government. Nakakaya po ito. Kaya akala ko lilinisin na nila. At wag natin kalimutan, naging senador din si BBM, the same, hindi nagbago. He was na-demanda rin ng plunder. Nako, yun na. Plunder. Booking, ano? Ito po so this is what you were talking about, na hindi niya pa na-clear niya yung connection niya with Napoles. This was back in 2016, nagkaroon ng plunder charges against Si then Napoles, Senator Bongbong Marcos. Si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Ano po nangyari sa kaso na to? Hindi ko din maalala kung nagkaroon ng plunder against Senator Bongbong Marcos. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. He uses fake organization para mapadala yung 205 million pork barrel. Paalala ko lang ito mga kababayan na hindi na nagbago si BBM. Akala ko nilinisin yung pangalan tatay nila. Hindi, mas malaki pa ang ginawa. This is the biggest scam. Ghost project na eh. Now, salita, ganito, blaming everybody. Kung wala siyang pakialam, demanda niya yung nandun na. Subukan niya, demanda yung pinsan niya. Damay siya. Kaya ayaw galawin. So palagay niyo po ba, hindi ever mapapatawag si Speaker Martin sa ICI? I don't think so. Kung sincere sila, patawag nila, pakita nila. Bago nila ako banatan ulit. Palagay niyo po ba, gagawa ng paraan? Ayan, Manong, lumabas, pero siya witness. Ngayon, ipapatawag ka niyan. Oo, ang sasagot mo dyan, Manong, sarswela sila. Ganun lang yun. Diba? Sila ang dapat imbestigahan. Ngayon, sila pa ang bida. Para maibalik dito si Congressman Zaldico, aabot ba tayo sa punto na makakancel po yung passport niya pag hindi siya kusang bumalik? Dalawang bagay yan. Pinagtago na nila. Kung mahuli man, sasabihin nila sila hero. Pero tama. Yun nga eh. Sinasabi siya naglabas dahil may maglalabas na dahil talagang hindi na mapigil. Hindi na mapigil that time. So binensyon niya. Flood control, bahiya kayo. Nakalimutan niya kasama. Kasama siya dahil ito, record. Ang flood control, mga kababayan, 546 billion. Half a trillion ng flood control. Sa panahon lang ni BBM. Ang Ilocos Norte, 10 billion ang flood control nila. Ang napunta kay Diskaya sa Ilocos Norte, 2.7 billion. Yung bagong mayor nila na dapat hindi maging mayor dahil konsel pa lang, contractor na. Agoy. Pinilit maging mayor, maski na dapat disqualified dahil contractor, meron na project, 6 billion 500 project niya. Bukat talaga. Bakit Bukat paborito talaga nila itong contractor na ito at si Diskaya? Yun lang gusto ko maklear para maniwala tayo sa kanila. Bakit po hindi niyo ito ibigay sa Blue Ribbon Committee or sa ICI para po maimbestigahan? Sinabi ko, ICI, wag na kayo lumayo. Punta kayo sa Ilocos Norte, then Ilocos Sur, kami lahat imbestigahan nyo. Can you confidently Nagagalit say... sila pag sinabi kong Ilocos Norte. Sa Senate, binention lahat yung mga probinsya. Number 30 ang Ilocos Norte. Sila Diskaya, binention lahat. 29, 31, 32, 33, wala yung number 30. May nalampasan kayo, sabi sa Senate, hinanap. Wala. Meron pala. Ilocos Norte. Tapos, nagsara na, wala na. Are you saying meron pong effort to
cover up when Yes. it comes to Yeah, aliwanag evidence that sa might point to Senate. the president? Yan Sa na. Senate, binasa lahat ng probinsya except Ilocos Norte. But Pero your son, cover you have up a son nga. po na nasa Congress. Ah, yes, yes. Yeah, sa Ilocos. Can you confidently say na sa son niyo po, sa district niya, walang mga flood control, walang involvement din yung sarili niyo pong anak? Pinaimbestiga ko nga ang aming lalawigan. Pinaimbestiga ko. Ano na? Imbestigahan nyo ang Ilocos. Oo, dahil alam na. Bukayo na kayo. Nabukayo na kayo ngayon. At ano, itong nakakawindang yung sinabi, no? Kaya pala pinagmas. Palalabasin na kung halimbawa maging sobrang gulo, kita nyo, nilalaro ang tao, no? Kung sobrang gulo at hindi nakakayanin, pwede sila magdeklara ng ano. Diba? Galing nila, no? Yung taktika nila, no? Talino! Kaso hindi eh. Hindi nila kakayanin ang talino ng mga Duterte. Ngayon, tahimik lang yan. Abangan nyo pag upo. Doon nyo malalaman lahat ng mga pinaggagawa nyo. Magkakaalaman. Kaya kung umabot ka sa video na ito, hanggang sa muli, pakilaging share. Bye-bye, bye-bye, bye-bye!